Good morning po sa bawat isa. Yan, so sige po, settle down po muna tayo. Upo na po yung iba. Yung mga bakante po upuan sa harap, pwede po para i-occupy po muna natin. Yan. Lahat po ng mga kids, dito muna. Yan, sama-sama tayong sumamba at magpuri sa ating Panginoon ngayong umaga. Yan, yung ating mga kids, dito po muna. Ayan. So hanggang maaari po, dahil po tayo po ay nasa ating Sunday service ngayon po umagang ito, i-prepare po natin yung ating mga puso't isipan so pagsambat at pupuri sa ating Panginoon. Hanggang maaari po, i-avoid po natin ang any distractions para po, syempre po, mas ma-feel natin at maintindihan po natin yung message ng ating Panginoon ngayon po umagang ito. Maging yung ating pong service ay ating umagang ito. So, sige po, pwede na po tayong umupo at tayo po ay magsisimula na. Yan. Hanggang maaari po, sabihin natin sa ating mga katabi, magsisimula na, tayo ay makinig ngayong umagang ito sa ating po pananambahan. At excited na po ba ang bawat isa? Amen. Dahil ito po yung araw na kinabukasan or magdiriwang tayo ng Kapaskuhan, di ba po? Meron tayong Noche Buena mamaya. Sasalubungin natin ang Pasko. At salamat sa Panginoon dahil bago natin salubungin ang Pasko ay meron tayo, may opportunity o meron tayong privilege na makapagsimba po muna. Diba? At pasalamatan ng Panginoon sa mga bagay na ginagawa niya sa buhay ng bawat isa natin. Amen po ba? Amen. Grateful po ba tayo? Amen. Marami tayong mga dapat, mga pwede ipagpasalamat o dapat ipagpasalamat sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Yan. Kaya po ngayon po umagang ito, i-prepare po natin ang ating mga puso, ang ating mga isipan. Ituon po muna natin, mag-focus po muna tayo sa ating Panginoon. Dahil mas mabibigyan po natin ng kalungkuran kung tayo po ay nakahanda ang puso, nakafocus ang ating mga puso at isipan sa ating pagsambat ng pupuri sa Panginoon. Amen po? Amen. Sige po tayo po kasi tayong lahat at tayo kayo na yan. Aming Diyos, aming Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito na itinutulong sa amin. Salamat po sa buhay ng bawat isang narito ngayon, handang magpuri, magpasalamat sa lahat ng ginagawa mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat Panginoon dahil hindi po hadlang ang panahon or anumang po mga bagay para po hindi kami makapagbigay ng papuri. Kasi salamat sa iyo ngayong umagang ito. Lord, ihanda po aming mga puso, mabigyan ka namin ng kalungkuran sa lahat ng aming mga gagawin. Sa aming pong event, Lord God, sa aming pong Christmas Thanksgiving, Panginoon, mamaya, Lord God, ay makapabigay din po kami ng kalungkuran sa iyo. At lahat ng blessings na aming matatanggap, Lord God, at ito po ay galing sa iyo at narapat-dapat namin. At ipagpasalamat namin sa iyo. Kaya i-prepare po ang aming pusisipan sa aming pagsambat at pupuri sa iyo, Panginoon. Mag-isa pa hindi ng iyong pong mensahe, Panginoon. Itago po ang aming Tatay Pastor sa lingkuran at patuloy na ang bawat salitang lalabas sa kanyang bibig galing sa iyo, Panginoon. At makapagbibigay ng encouragement sa bawat isa po sa amin. Maraming salamat po sa inyo namin pinataas lahat ng ito, Panginoon, sa ibona ng papuri, ang lahat ng pagsalamat, ang lahat ng parangal at pagpapala. Sa pangalan lamang ng iyong anak ko sa Umawit sa kagalangan ng lahat ng mga bansa. Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang pusa. Lumapit sa presensya niya at umawit na may tuwa. O si Yahweh
kaluluwa, umaawit, nagbubuhay sa loob ng damang banal, purihin ang kanan niya at siya'y pasalamatan. Napakabuti ni Yahweh, pag-ibig niya ay walang hanggan, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailan. Amen! Purihin mo natin ang Panginoon. Purihin mo natin ang Panginoon.
Pilipino. Hallelujah.
Kapitulo 8, talatang 1 hanggang 5. At Kapitulo 8, talatang 1 hanggang 2. Sabi po dito, mga kapatid, nais namin malaman ninyo ang ipinakita kagandahang loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Dumali sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit, sa kabila ng kanilang maging kahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Sila'y kusang loob na nagbigay, hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito sapagkat mahigpit nilang ipinakiusap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid na nangangailangan. At higit pa sa inaasahan namin, ibinigay nila ang kanilang sarili, una sa Panginoon, at pagkatapos ay sa amin, ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya't pinakiusapan namin ayon sa kalooban ng Diyos. At sabi po dito sa talatang 12, sapagkat kung may hangaring magbigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong kaloob ayon sa inyong makakaya at hindi ayon sa hindi nyo kaya. So napakabuti po ng Panginoon, no? Pinapakita po dito na yung ating pong pagbibigay sa Panginoon, hindi po niya tinitingnan kung magkano po yung laman ng inyo pong inibigay. Ang tinitingnan po niya is yung pusang loob ninyong pagbibigay sa ating pong Panginoon. Amen? So, ito pong pagbibigay natin sa Panginoon, gagawin po natin siya dahil mahal po natin ang Panginoon. At gusto din po natin matulungan yung ating pong iglesia sa mga pangangailangan po ng ating pong iglesia. At higit po sa lahat, ang ganda po nung sinabi niya sa talatang 12, sabi niya po dito, sapagkat kung may hangaring magbigay, kung may hangaring po magbigay ang bawat isa sa atin, tatanggapin ng Diyos ang inyong kaloob ayon sa inyong makakaya. So napakabuti ng Panginoon, hindi niya tinitingnan kung ano lang po yung kakayanan nyo, yun po yung kukunin ng Panginoon. Yun po yung tatanggapin ng Panginoon ng buong puso dahil mahal po niya tayo. Amen. Kaya ibigay po natin sa Panginoon yung nararapat na para sa Kanya. At ang Panginoon po ang nagsabi rin po sa Kanyang pangako na siya rin po ang magbibigay at magpo-provide ng mga pangangailangan natin sa araw-araw. Amen po ba? Amen. Sige po, tayo po'y manalangin at bibigyan ko rin po kayo ng pagkakataon na maihulog po ulit yung ating po mga sorry dito po sa ating po tithes and offering box. Yan. So sige po, tayo po muna ay manalangin at ipagpasalamat po natin ang ating po tithes and offering sa ating Panginoon. Aming Diyos, aming Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Salamat po Panginoon sa aming pong mga kaloob na kayo din po ang nagbigay para po sa amin. Panginoon, dalangin po namin na patuloy na pagpalain mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Maging Lord God, maging kagamit-gamit din po ang aming pong kaloob para po magamit din po, Panginoon, sa aming pong iglesia at sa pangangailangan din po ng bawat isa sa amin, Panginoon. Ikaw ang siyang madakil at maluwalhati sa lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Pag
Sabihin nyo nga sa inyong katabi, Merry Christmas! Merry Christmas! Ayan, sa kaliwa at sa kanan, Merry Christmas! Ayan, kung sino ang may pinaka masayang binati ng Merry Christmas na nakangiti, yun ang siguradong maraming napamaskuhan na. Ayan. Tingnan nyo nga inyong katabi kaliwat kanan kung masaya sila. Ayan. Piling ko, nakapamasko na kayo. Baka yung ating caroling ay nagtagumpay naman. No? Anyway, alam po ninyo, ito ay isa sa pinakamasayang kapaskuhan po natin. Sapagkat naalala po namin, last year, yung amin pong ginawang Paskuhan ay hindi po dito. Ginawa po namin doon lang sa church natin doon sa may Alphamart. Ibig sabihin, ganun pa lang kami kaunti noon. Siguro ito lang bahaging ito kami, no? Pero nang dumating po ang Jeho Blessed Family, talaga naman, sobra yung galak po namin sa inyo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ano? Dahil dinoble nyo ang bilang at alam kong magtatatlo pa yan, magdadami pa yan pagdating ng araw. Okay? Siguro kung meron po tayong isang kagalakan ngayong umagang ito, 1 taon at 5 buwan. Online po ito, pamilyang ito, online. No? Napakatyaga, walang absent, prayer meeting, Bible discipleship. Sila po ay taga San Pedro, Laguna. Nakilala ko po siya, magwa 1 year na nung sila ay aking mabisita. Sa lugar nila sa San Pedro, Laguna, talagang pong malayo. Parang imposibleng makarating sila dito sa atin. Pero niloob po ng Diyos na ngayong araw na ito, ngayong oras na ito, yung aking tinutukoy ay narito ngayon sa ating kalagitnaan. Binigyan tayo ng pagkakataon. Ating pong salubungin ng masaya at mayroong pagmamahal na pag-welcome ang pamilya po ng ating kapatid na Charis, kasama po ng kanyang anak. Charis! Bukan po kayo ka. Ayan, si Charis! Ayan. Kita nyo naman, para tayong merong artista na nakasama ngayon. Okay. So si Charis po ay taga San Pedro, Laguna. Meron lang po silang bahay dito sa Bacoor. Kaya po nakasama natin siya. So Ate Charis, kay Quincy, tama, at saka kay King, nakasama natin sila ngayon. At salamat sa Diyos dahil ito yung oportunidad para maka-fellowship natin sila. Pagkatapos nito, hindi natin alam kung kailan uli natin sila makakasama. No? Anyway, i-enjoy na natin yung presensya ng mag-iina dito. Meron din tayo mga ilang kapatiran na nasa bakasyon na. Kagaya ng pamilya ni Itel, wala sila ngayon dito. Pamilya ng Saluta, hindi natin sila nakasama, pero binabati namin sila ng Merry Christmas. Si Kuya Otep ay nasa Pampanga na, kasama ng kanyang mahal sa buhay. Bati rin natin si Kuya Otep. Binabati rin namin ng Merry Christmas ang Astorga family sa Australia. Binabati namin ang, sino pa ba? Sino Kuya Renz, no? Sa Netherlands. Nagsiuo naman kayo. New Zealand, Kuya Renz, saka kina Daddy at Mami. Binabati namin kayo na Merry Christmas. Sino pa bang nasa ibang bansa natin? Si Heidi, yung aking anak, si Heidi sa Amerika. Binabati ka namin. Ang Astorga, si Agile at saka si Kuya Sherwin. At siyempre, binabati namin ang mga taga-Dubai, si Kuya Hazel at saka si Kuya Raymond at sa inyong pamilya. Merry Christmas sa inyong lahat. Sobrang saya namin sapagkat ang blessing at ang mga pagpapalang nararanasan namin ay nagkapakalaki ng inyong pong bahagi sa amin. Okay. Sa pagkakataon pong ito, atin pong hahanapin kung ano po yung nagtutulak sa atin para maisagawa natin ang isang bagay o mga pangarap natin sa buhay. Halimbawa, sa magkasintahan, ang nagmo-motivate sa kanila
para sila ay maging mag-asawa ay mag-ipon. Tama ba? Mag-ipon. Makisama sa kanilang magiging biyanan, sa kanilang magiging hipag o magiging bayaw. So pag ito'y nangyari na, magpapakasal na sila. Natupad yung kanilang pangarap. Sa mga estudyante, ang nagtitrigger dyan at ang nagmo-motivate dyan para sila ay makatapos ng pag-aaral, siguro kung ikaw ay mga anak na tumatanaw ng utang na loob sa magulang, siguro ang iisipin mo, hirap na si Papa, hirap na si Mama, kinakailangan pagbutihin ko yung aking pag-aaral. At natutupad yung kanilang pag-aaral. Ibig sabihin, hakbang-hakbang, natutupad ito. Sa mga magulang naman, nagtatrabaho, kayo dito, kayo doon, kasi ang nagmo-motivate naman sa kanila, yung kanilang mga anak, di ba? Para makatapos ng kanilang pag-aaral. Dito naman sa church, ang nagmo-motivate sa atin ay ang salita ng Diyos. Amen? Yung sama-sama na tayo po ay sama-samang sumamba. Amen po ba? Sama-sama tayo manalangin sa ating Panginoon at magpalakasan. Yun po yung nagmo-motivate sa atin. Pero sa araw po ng pagdiriwang po ng Kapaskuhan, taon-taon na tradisyon, ano nga ba nagtutulak sa atin para maging masaya tayo? No? Natutuwa tayo na may mga nangangaroling na mga bata. Bukas, maglalakad na naman yung mga bata, hihingi ng mga aginaldo. Natutuwa tayo dyan sa mga bagay na yan. Mamayang gabi, meron tayong Noche Buena, salo-salo, kung ano man yung pwede natin mapagsaluhan, masaya na po tayo dyan. Pero ano nga ba pwede makapagpaligaya sa atin sa araw po ng tradisyong Pasko? Sana ang makapagpaligaya sa atin, hindi mangyayari ang maligayang Paskong ito kung wala ang ating Panginoong Hesukristo. No? Sana sa hapagkainan, kahit spaghetti, pansit, sana magawa natin, Panginoon, nagpapasalamat po kami nang dahil sa iyo, nagkaroon po ng ganitong selebrasyon sa ating pamilya. Okay? Kailangan ba talaga lechon ang nakahanda para maging masaya sa araw ng Pasko? Kailangan ba talaga mga rellenong bangus? Ano pa ba mga nakakatakam dyan? Oy, ano bang pagkain meron kayo dyan? Mga... Ano meron dyan? Hindi makasigaw ang aking misis na mamalat. Yan. Kailangan ba mga masasarap talagang pagkain dyan para maging maligaya sa araw ng Pasko? Paano nga kung mamayang gabi? Tasty lang na may kunting palaman. Palagay ko, malungkot pa. Sana hindi. Sana hindi. No? Kasi sa totoo lang, mga anak, napakarami pang mas nagugutom sa panahon ito. Tayo magpapasko may bahay, tama? Magpapasko tayo na merong hapagkainan, may pagkasaluhan. Paano naman yung iba? Nagpapasko sa kalsada, nagpapasko na hindi alam kung saan sila kakain at anong gagawin. Nag-aantay na lamang ng mga magkakawang gawa, magdadala ng pagkain sa kanila, sa kalsada para sila kumain. So marami pong dahilan para magkaroon ng kalungkutan kasi tradisyong Pasko. Pero meron pong isang napakadahilan kung bakit pwede tayong magsaya. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus na siya nating sinasamba, siya nating binibigyan ng kaluwalhatian sa bawat araw. Kaya sabi po ng banal na kasulatan, ang sentro ng ating pong Pasko ay nasa ating Panginoon. Sumabay po kayo sa akin. Papuri sa Diyos. Lubhang napakasagana ng kayamanan ng Diyos. Di matarok ang kanyang karunungan at kaalaman. Sino ang makapagpapaliwanag ng kanyang mga kapasyahan? Sino ang makakaunawa ng kanyang mga pamamaraan? Gaya ng nasusulat. Tumayo tayong lahat. Sabay kayo ha, laksan ninyo. Gaya ng nasusulat. Sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino ang maaaring maging tagapayo? Sino
Sino ang nakapagbigay ng anuman sa kanya na dapat niyang bayaran? Sapagkat ang lahat ng bagay ay mula sa kanya, sa pamamagitan niya at pag-aari niya. Sa kanya ang karangalan magpakailanman. Amen. Alam niyo, dahil sa kanya po ang lahat-lahat, dahil siya po ang sentro ng lahat-lahat, dahil siya po ang dahilan kung bakit meron langit at lupa, siya ang dahilan kung bakit tayo ay naging tao dito sa mundong ito, siya ang dahilan kung bakit tayo ay meron lakas, merong talino, merong kakayahan, gabay bawat araw. Dahil siya po ang lahat, ang sabi po at pamanhik ng banal na kasulatan sa atin, sabi ni Pablo, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Tatlo ang kahingian ng Diyos. Ano yon? Oras. Sabihin natin, oras. Pangalawa, talento. Sabihin natin, talento. Panghuli, sabihin natin, ako. Sabihin nga natin, ako. Ano po yung unang hinihingi ng Diyos sa atin? Oras. Ano yung pangalawa? Talento. Ano yung pangatlo? Ako. Yan ang sabi po ng banal na kasulatan, at iniibig niya na tayo po ay maghandog ng ating sarili bilang banal at kalugod-lugod sa kanyang harapan sa pagsamba natin sa kanya. Okay po? Kaya ngayon po ang araw na ito, isang pagdiriwang, meron man tayong nakikita mga magagandang mga material na bagay na pwede nating maiuwi, kaliwa at saka sa kanan, kasama ng biyayang pagsasaluhan natin mamaya. Pero kung meron mang magpapaligaya sa atin, at kung meron mang dahilan bakit nangyari ang lahat ng ito, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ang Ebanghelyon. Sabihin natin, Ebanghelyon! 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 Good news! Good news! Good news! Mabuting balita! Mabuting balita! Mabuting balita! Everybody shout, Jesus! 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 Tayo po ay manalangin, aming Diyos, aming pong Panginoon. Muli nagpapasalamat po kami at inihahandog po namin ang aming buhay sa iyo. Napakalaki ng ginawa niyo sa buhay namin. Kami po'y makasalanan, pinatawad po ninyo. Kami po'y nasa kadiliman, binigyan niyo po kami ng liwanag. Kami po'y mapapahama, piniligtas po ninyo kami. Kaya salamat po aming Kristong Panginoon, aming Panginoon sa ilin tagapagligtas, namin po sinampalatayanan, amin po tinanggap sa amin po mga buhay. Patuloy po namin kayo mabigyan ng kaluwalhatian, patuloy po namin kayong maitaas. Salamat kung meron kami pagkain pagsasalusaluhan mamaya. Salamat kung meron mo kami biyayang madadala mamaya. Salamat Panginoon kung may pagsasaluhan kami sa aming pag-uwi. Salamat Panginoon kung may mga pera na darating sa amin. Paano nga Lord kung wala? Masaya pa rin kami o Diyos. Patuloy pa rin namin ilalagay sa aming puso pagpapasalamat sapagkat kayo naman po talagang dahilan kung bakit narito kaming lahat. Kaya naman po talagang dahilan kung bakit may pamilya kami. Salamat sa aming kanya-kanyang asawa. Salamat sa aming kanya-kanyang mga anak. Salamat sa aming kanya-kanyang mga apo. Salamat Panginoon, buhay pa kami. May lakas pa kami. Nakakakita kami. Nakakagalaw pa kami. Salamat wala kaming mga sakit. Salamat Panginoon dahil wala po kaming mga kahilingan. Hindi niyo po dininig sa amin. Lord, salamat po. Napakabuti po ninyo. Salamat dahil kahit malalayo ang aming mga kapatiran, sina Kuya Rez sa New Zealand, sina Astorga family sa Australia, sina Hazel, Panginoon, saka sina Raymond, Panginoon, sa Dubai at ang kanyang pamilya. Lord, si Charisse, salamat sa kanya, bagamat napakalayo sa San Pedro Laguna, nilong makarating dito. Wala man ang saluta ngayon, wala man si Kuya Otep ngayon, wala man sila Etel ngayon, Panginoon. Sa puso namin,
Maligaya kami nagpapasalamat sa iyo dahil pinag-isa niyo po kami dahil sa aming Panginoong Kristo na aming po na naging dahilan at dahilan kung bakit kami po ay magdiriwang at magsasaya. Aming Panginoon, patuloy niyo po ay bigyan ng katutulan, patuloy niyo po namin kayo magbigyan ng malwalatian sa pagkakataon ito. Aming Panginoon. Itaas po natin ang ating mga kamay at ngayon sa aming Diyos makapangyarihan sa lahat ng bigyan ng langit at lupa, napakamapagmahal namin Diyos sa iyong anak na sa Yesu Kristo, aming Panginoon. Pinagpupulihan ka namin aming Diyos sa mga na Espiritu at katibay ng aming kaligtasan. Ang sinamang paghali, ang sinamang panguna sa aming buhay. Mula ngayon at magpakailanman ang lahat ay magsabi ng Amen.